mag-move na naman sa next na magtatanong ngayong gabi, si Nico Vilabor. Nico Vilabor. Hello. Please click unmute. Nico Vilabor. Please unmute. Hello? Hello. Oh, hello bro. Hello, narinig ako, bro? Yes, naririnig ka bro. Go ahead. Ayun. Nakita rin. Magandang gabi po, bro Jando. Okay, go ahead bro. Actually, wala akong tanong. Noong Sunday, nakapasok kasi ako niya, tapos hindi ako naabutan. Kasi masyadong mataas yung testimonial ng Eastern Lightning. Oo. Oo. Naghintay talaga ako. Kaya pumasok ko ngayon, bro Jando, kasi may nangyari kasi. Na ano? Actually, mag-testimony sana ako nung sa Sunday. Oh. Kaso nga, hindi naabutan eh. Ngayon na lang sunod sa Sunday ang testimony mo. Pwede rin, pero Balik ka, Sunday. sige, ito lang bro dyan, tanong lang ako. Kasi may nangyari rin sa akin noon nung kabataan ko na hanggang ngayon na hindi ko dala-dala ko pa rin na hindi ko maintindihan ano talaga kayo. Hello? Oh, sige, narinig ka bro. Kasi nung bata pa ako, masyado akong active ako masyado sa sa simbahan. Oo. At isang choir ako noon. Hmm? Nung may seminar na yung sa Marian, pumasok ako, sumali ako. Doon, nag-aral talaga ako. Pagkatapos, may seminar naman ng safety, pumasok na naman ako. Graduate talaga ako ng safety noon, nung kabataan ko. Tapos, yung to cut the story short, nag-join ako ng Davao. So, yung panahon na yon may nangyari kasi sa akin nung sobrang active ko sa simbahan. Habang kami, nagpipray kami, nakahawak kami ng kamay ng aming mga brother and sisters. May nangyari kasi. Bigla akong, hello? Hello bro, narinig ako? Sige bro, go ahead bro. Bigla akong, habang nag-recite kami ng ng ama namin, bigla akong nanginig kasi nakapikit bigla tapos yung binuka kong yung mata ko, ako lang isang parang nanginginig. Yung pagkatapos pagkapikit ko, binigit ko naman, bigla akong nawala. Kasi yung nagpre-prayer kami meeting every Friday at saka Sunday, Saturday. Tapos yung nangyari sa akin, bigla akong nawala ba sa aking sarili, yung nakita ko mismo yung yung isang kalapati na dito banda sa kaliwa ko. Yun talaga ko. Tapos dumapo dito sa kabilang balikat ko. Doon mula noon nung nangyari yun, biglang nagbago ako ng parang gumaling ako ng pa sa Biblia ba. Kaya nung nag-explain ako ng sa mga kasamahan ko, masyado lang, sabi ng mga kasamahan ko, masyadong magaling daw ako. Napakaganda daw ng ng explanation ko. Ang tanong ko lang bro Jando, kung ano ba 'yon? Sa ba 'yon? Sa demonyo ba 'yon o sa Holy Spirit ba 'yon? Okay, Brother Tata.
Yes, actually brother, mag-ingat po kayo dahil pwede yun magawa ng demonyo. No? Pati si Saint Padre Pio pinakitaan ng Jesus pero in-exercise niya naging demonyo. So hindi basta-basta maniwala tayo. Actually, yung private revelation niyo yan. Pero ang dami ng kaso na magpakita ng isang anghel o Mama Mary at iba pang mga santo at mag-advise sa kanilang manggamot ka at paggamot nila magpapagaling pero sa demonyo pala. So, hindi tayo magkumpiyansa. Baka yung pagkanginig mo, baka contaminated po kayo sa sa occultism. I-trace yung mga ninuno mo, brother, dahil kahit dito sa amin, yung mayroong mag-pray dito, dahil lang na hindi lang natin pinangalanan. Palang manginginig siya every time nga magpe-pray siya, magtaas kamay. Kahit yung harapan lang siya, nasa harapan siya ng isang rebulto, ano na siya ay mag-praising, manginginig. Pero yon isa sa mga dahilan contamination sa occult practice o kaya mga ninuno o ka nakapunta ng albularyo, pata pa, o yun, isa so it-trace siguro brother. Hindi tayo basta-basta maniwala nga sa Holy Spirit ba yun o hindi. Dahil ang daming experience na nanggamot dahil pinakitaan sila ng mga banal na tao. Then magamot at ang resulta is pala. Demonic pala. Kahit yung isang madre sa sa Cordoba, yung initiate ni Brother Wendell, di ba? Kitaan siyang Jesus na manggamot siya pero demonyo pala ang nag-ano sa kanya. So yun hindi tayo magbasta-basta pero sa iyo yun, experience, pero hindi tayo basta-basta maniwala na sa Holy Spirit yun. Mas maganda siguro i-trace yung mga ninuno mo. May mga ninuno po kayong mga connected sa occultism, albularyo. Kaya noon, nagpractice pa kayo ng albularyo, nagpunta ng albularyo, yun, ang daming tingnan natin. Brother. Kaya siguro bro tata kasi yung nung maliit pa kami, yung yung mga magulang namin kapag nagkasakit kami, dinadala kami sa isang albularyo. Yun isa yun sa epekto. Contamination. At saka bro nung ngayon sa edad ko ngayon, may nangyari kasi yung demonyo nakausap ko mismo. Talaga? Oo. Matindi na yon. Hindi na yun, brother. Mas maganda siguro. Taga saan kayo, brother? Taga Mako, Davao de Oro. So, baka may mga appointed exorcist po kayo dyan. Magpunta kayo ng exorcist nyo. Magpa-diagnose. Mag-process po kayo. Ko sa inyo ha. minsan kasi ko ng insinso sa bahay. Yung incense is blessed? Hindi po. Yung nakapag-usap na kayo ng demonyo na sa pinakataas na level na yon. Kasi ganitong nangyari talaga pagkatapos kong nag-insinso sa bahay. Sa palibot ng bahay namin. Kinagabihan yun nung pagkatulog matulog na kami, yung paghiga ko, automatic talaga nawala talaga ako sa sarili. Tapos biglang nakita ko talaga, kinausap talaga ako ng demonyo. Sabi ng demonyo kasi ako ngayon kasi ako bro tata, may sakit ako. Meron akong sciatic nerve pain. Hello? So, brother, clarification mo na bago kayo magtuloy. Pag gamit kayo ng incense, so bigla po kayong wala sa sarili? Hindi naman. Kayo? Hindi po. Anong epekto? Wala naman. Walang epekto naman. Walang nangyari. Pero kasi yung sabi mo kanina nga bigla po kayo mawala. Ano ba 'yun? yung
sa oras ng yung matulog na kami ba? Yun ang misis ko, matulog na kami. Yun talaga experience ko na yung pagtulog ko, paghiga ko, wala talaga ako sa sarili ko. Yung nag-appear lang yung demonyo sa akin. Kumbaga, sinambolistic yun, at attack, yung, hindi po yung sa Bisaya, madamanon ka, hindi. Hindi po. Kaya imposible naman yung, siyempre, pag bago ka mag-pray ka muna, tapos, then higa. Pag higa ko, biglang nawala ako sa sarili ko, yung nag-appear talaga yung demonyo. Tandang-tanda ko ang mukha ng demonyo, bro tata. So, mas maganda, brother, asap, magpa-process po kayo. Hindi lang po kayo, yung buong pamilya mo. Dahil may contaminate yun, anong nasa iyo, contaminate yun sa mga anak mo, mga apo mo. Kasi, Dahil involved kayo sa mga occultism. yung sa experience ko, yun talagang pinakamatinding experience ko. Kasi nakakita din ako ng mga may aso na bumababa sa puno ng durian. Yun. So, in short, may psychic ability po kayo. So, lahat ng may psychic ability is walking process. Mas maganda magpa-process po kayo, brother. Nandito ka, actually, bro tata, nandito na kami ngayon sa Kalinan. Dito na kami nakatira. Oh. Wala kayong idea kung may exorcist po kayo dyan? Kasi pumunta ako sa sa aming parokya. Tinanong ko kung may exorcist ba. Walang exorcist dito. Sabi na doon sa San Pedro Cathedral. Yung tinanong ko naman yung kasamahan ko sa safety sa sa cathedral, safety kasi ako. Yung tinanong ko, may exorcist ba dito? Ang sabi niya, wala daw exorcist. So, posible dahil yung pagpunta namin ni Brad Dundel, yung pre-debate para sa debate ngayong September 30, mga alam ko safety, sabi nila kung gusto nila na mag-create yung ng deliverance minister sa kanilang parokyal, lalong-lalo sa San Pedro Cathedral, ang problema, walang na-appointed exorcist. Kung hindi yun pwede, dapat may mga appointed exorcist, mag-request kayo sa inyong obispo para nasaan ang pinakamalapit sa inyo, brother, na may exorcist? Nakapunta ako sa Tagum, si Father Toto yata yun, sa Tagum. Po. Oh? Kilala mo yun, bro? Hindi natin kilala. Pero siya po ang appointed exorcist sa Tagum. Pinuntahan ko talaga siya. Yung pagdating ko nung sabi niya, hindi daw siya pwedeng exorcist sa akin, mag-deliverance sa akin kasi may anong tawag nun, may area jurisdiction nasa ibang jurisdiction sila. Opo, pero pwede naman maghangi kayo ng permiso sa inyong pares-pres. Dalhin mo sa kanya para po ma-process po kayo. Yun lang ang proseso. Yung experience ko, bro, hindi lang marami akong meron din akong nakita yung hangin, yung biglang nahulog sa kita ko talaga. Yun bro, matindi na yun bro. Huwag kang magkumpiyansa, mag-level up yun. At lalong-lalo na, hindi lang sa yung contamination. Ito po, pati yung sa iyong mga anak at sa mga apong. Ang advice ko sa iyo, asap, kailangan po kayo ma-process. Dahil involved kayo. Mula sa pagkabata, involved na po kayo ng occultism. Wala akong walang exorcist talaga dito. Ako gusto ko talaga ma-process, exorcist ako. Kasi pakiramdam ko, meron talaga. Balikan mo yung exorcist sa Tagum, then humingi kayo ng written request kang sa yung pares-pres ninyo para ma-process. Yun, tama naman yung sabi ng pare nga may ecclesiastical jurisdiction. So sa ibang diocese po kayo pero may pahintulot sa pares-pres ninyo. 2 beses ako nagbalik kay para Toto. So talaga ang dapat mong gawin,
humingi kayo ng permiso, written request sa yung Paris Press ninyo. Pati dito sa amin, yung taga-Bagadian, nag-request na magpunta dito, pero yun, ang requirements namin na kailangan may pahintulot sa kanilang local ordinary o kanilang Paris Press. Kaya iba yung nesis eh. So, yun lang siguro para ma-entertain pa kayo sa mga natural resources sa Tagum. Para hindi siya tumanggi sa iyo dahil mayroon ng request sa Paris Press niyo eh. May endorsement na. So, yun lang. Mas maganda, maasa brother, ma-process kayo brother. Huwag kayo magkumbiyansa. Nasa pinakatas na level yung position mo. Ganun ba? Yung makausap kayo ng demonyo, yan na pinakataas na level na sa psychic ability. So, yun lang. Mas maganda, asap. Kasi yung demonyo bro sabi kasi niya sa akin na ganito. Ang sabi niya, wag mo akong pakialaman. Kasi pag gawin mo yan, pagalingin ko yung sakit mo. So, yun ang sabi ng demonyo. Yun ang sabi na sinagot ko siya talaga. O sige nga. Sige. So, ang demonyo, legalistic sila at saka gusto nilang ang tao ay hindi babalik sa Diyos. So, mag-react yun. Lalo na, yung sabi mo, nag-prepare kayo at saka nanginig kayo. So, attack yun. Isa yun sa mga atake na ang demonyo ay nag-react dahil nag-prepare ko kayo. So, isa yun sa attack nga. So, yun na lang ang advice ko in short, brother, para asap, kung pwede, magpunta kayo ng mga natural resources, humingi kayo ng endorsement sa inyong Paris Press para po kayo ma-entertain. Hindi naman siya magtanggi sa iyo pag mayroon kayong dalang request para Paris Press niya eh. Yun lang siguro kahit pa lahat ng mga experience mo, so isa na yun sa mga epekto na experience mo nga Subukan ko bro so yun na lang ang isa sa mga advice ko na humingi kayo ng permiso sa yung Paris Press dahil sa kung pwede request mo sa Paris Press na tawagan niya si yung source sa Tagum, mag-communicate sila para diretso na. Yun na lang kung pwede. Okay. Maraming salamat bro Medyo naiintindihan ko welcome. Kasi yung sa Sunday ko na lang siguro papasok ko sa Sunday bro Yung experience ko naman ngayon lang naging yung nakaraang araw lang na experience ko. Yung nandun sa conference hall, yung sa pre-debate, nakapunta ka nandito ka sa area? Wala. Di, napanood ko lang kasi si Bro RJ kasi kilalang ko yun. Nagkasama din kami noon sa Bido Cathedral sa Davao. Sige bro. Welcome bro. So yun lang ang advice ko sa iyo. Mas maganda asap pa din. Sige bro maraming salamat po. Okay, you're welcome.